Ngayon nga po, ang topic natin po ay patungkol po sa ating pong kaligtasan. Ito po, ating kaligtasan, yung pinakamahalagang bagay. Ito po. Kaya tayo po lahat muna ay manalangin po. Padakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una po, salamat po sa kaligtasan. Kaligtasan ang pinagkaloob sa amin lahat. At narito kami, Panginoon, muli sasamba sa iyo, magpupuri sa iyo. Tulungan mo kami ngayon na manawaan ng mga salitang ito upang bigyan namin ng kahalagahan ang kaligtasan na pinagkaloob sa amin. Napanalangin din namin, Panginoon, ang pamilya po ng kaligtasyon. Kung saan ang kapatid namin si Light at saka si Abisha na kanyang anak. Sila po yung nagdadalamati. Kailangan namin naman na i-comfort pa sila at manatili, Panginoon, ang kaligtasan na ito sa bawat isa. Muli Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin ito. Amen. So, ating kaligtasan. Alam niyo, ito yung mahalaga sa buhay ng tao eh. Kasi kuminsan tayo lahat, para bang nagre-relax na lang tayo. Binabaliwala natin yung kaligtasan natin lahat. So, alam niyo po, si kapatid na Bumboy, bago pumanaw, ang sabi po niya sa kanyang asawa, at saka kay si Gigi, sabi niya, maghahanda ako dahil ako magsusolid sa linggo. Yun po ang binitawan niya salita. Tapos kinamadaling araw, sumasakit na po ang kanyang likod, nasusuka. Tinakbo na po sa isip. Hindi na po. Huling na niya na po yun. At kaya hindi matanggap ng kanyang mga asawa. Ngayon, na po, ginomfort natin sila kahapon. So, nakita natin ang gaano ba talaga kahalaga ang kaligtasan. Nung nakaraang linggo, ang ginuro ko sa friendship ko, mahalaga, huwag natin kalimutan ang bawat segundo. Bawat oras, napakahalaga. So, di mo nga alam kung kailan tayo i-aalis sa mundong ito. So, sabi ko, ano kaya ituturo ko? Ito, paalala ko to. Napakahalagang bagay. So, titignan natin over the course of a lifetime. We will encounter many different situations where we are called upon to act or respond. Because mga sitwasyon natin ay iba-iba. Ang pagiging seryoso ng mga sitwasyon, ito nagdidikta ng mga bawat type ng response natin na kailangan nating gampanan. Type of response that is appropriate. It is a fact of life that some situations we encounter in life will be a lot more serious than others. Napakaseryoso. Seryoso dapat natin ang ating mga buhay. Kung minsan, may nararamdaman na tayo, binabaliwala pa natin. Pero bawat parang pakaramdaman na nangyayari sa katawan natin, ito ang paalala sa atin ng Diyos. Sa mga hindi nagsiseryoso, casual, relax, or even delayed response may be sufficient for the moment. Sandali lang yan. Pero sa pinakaseryosong sitwasyon, ang agarang sagot ay kailangan. So what will you respond when the Lord will call you? So, ito pong real life example na nag-relate po sa physical sitwasyon. Primary concern today relate to spiritual situation. Sabi ko nga kahapon, siguro nag-uusap na sila mag-ama doon sa Abraham Poso. Ano kaya pinag-uusapan? Sabi ko, Gigi, bakit kinikwento ka na sa tatay mo? So, magalang bagay. Kasi po, kanyang tatay po, ganito po, ang istorya. Ang tatay po nilalait ng nila Gigi bago po namatay. Ito po ang pinitawang talaga sa akin. Brother Danny, mag-a-attend na ako. Nagpinto ko na magpabaptize. Kahit ako lang mag-isa. Wala pang Kristiyano sa kanilang lahat. Bago dumating ang linggo, namatay si tatay. Kaya ako naniniwala rin sa kanyang puso. Kaya yung kanyang willingness, andun siya. Doon lang nagsimula ang kanyang buong pamilya, maging Kristiyano, at yung mga kaapo-apuhan niya. Tignan niyo po. So, kung titignan natin, hindi natin dapat ito bigyan natin ng malaking importansya ang ating kaligtasan.
Dinidescribe natin lagi ang Biblia, ang libro na nagbibig ng mga katutuan ng Panginoon, ng pagtubos sa atin, mga plano natin. Pero ang tao, binabaliwala ang salita ng Diyos. Mismo tayong mga Kristiyano ngayon, para tayong nagre-relax lang. Hindi tayo seryoso. Hindi nag-aaral ng Biblia, hindi natin pinapansin nating makaligtasan. Kaya ang katotohanan, sa buhay na ito ang pinakamahalaga, ang ating kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan natin, hindi po ito basta trivial matter lamang. We cannot afford to treat it casually or something that we have an option to delay. Hindi po pwede na magdidelay tayo sa mga ganito. Napakahalaga po nito, mga bagay na gano'n. So, tingnan natin sa Biblia, paano ibig sabihin ng urgent or urgency. Kasi sinabing urgent, kailangan, madalian, no? Agaran, mga bagay na gano'n. Calling for immediate attention. Kaya nag-check ba sa hospital, meron tayo tinatawag na emergency. Ano po? Tinatakbo agad doon kasi kailangan ng agarang atensyon ng taong dinala sa emergency. Hindi pwede agad na mamaya ka na. Hindi pwede gano'n. So, of a state or situation requiring immediate action or attention. Very important and needing attention immediately. Ang urgency, something of extreme importance, mas matindi pa, mas kailangan, pinakamahalaga. Ano po? Requiring fast or swift action. Ano po? Kailangan tagliang lunas. Kailangan po, na binabanggit. Yan po ang urgency. So regarding urgent matters, one simply cannot afford to delay. Action. It's required now. Kailangan po talaga. So, meron pong interesting na observation dito tungkol po sa nakasulat po sa King James, New King James, New American Standard, easy to read version, nandiyan po ang urgent, meron pa niya, rarely if ever used. Kasi sa 2 Corinthians 8:4, sabi niya, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministry of the saints. Sinasabi ni Pablo, no? He is imploring us with much urgency. Sino? Ang Diyos. No? Kailangan natin bigyan ng atensyon, sabi ng Panginoon. Sabi naman ni Pablo kay Titus, and let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs. Maraming nangangailangan. So, sino sinasabihan ni Pablo? Si Titus. Sinong Titus ngayon? Tayong lahat. Tayong lahat. Maraming nangangailangan. Kailangan natin po na manatili po talaga ang mga mabubuting gawa that they may not be unfruitful. Napaka-urgent po. Kaya po tayong lahat para magbunga. So, kung titignan natin mga kapatid sa umaga ito po makita natin na pinag-umpisa natin ng urgent. With the words urgent and urgency are not used in these passages, the meaning of these words will be clearly evident. Although wala pong word for word na nakasulat sa Bible, pero po, makita po ninyo ang kahalagaan nito. Considering the life of Jesus. Ang Panginoong Jesus, very urgent sa Kanya. 3 taon po yan. Wala siyang sinayang na oras. Wala siyang sinayang na panahon. Pansinin po ninyo yun kung pag-aaralan natin ang Biblia. So, our Lord understood the importance and urgency of His mission and ministry while on earth. He was constantly busy. Kailangan po natin lahat po ito mga kapatid. Hindi lamang po yung worker ng iglesia. Lahat po tayo dapat dito. Dapat po, urgent business po natin lahat ito po. No? He recognized his time on earth was limited. Tingnan niyo ang Panginoong Jesus. Mismo siyang alam niya, limited ang oras niya sa mundo. Tayo, hindi natin pinapansin, na limited din tayo. Ito, kita mo nangyari kay Buboy. Ayaw niya mangyari sa kanya yun. Pero may mga sitwasyon na hindi natin kayang pigilin pa. But we all need to make this an urgent call ng Panginoon. Hindi na natin. Na-recognize ng Panginoon. So He carried out His ministry with a sense of urgency to maximize His opportunity to reach the lost. Hindi siya nagsayang ng panahon. Ang iglesia dapat hindi nagsasayang ng panahon.
Marami sa paligid ninyo ang kaligtasan. Kung mapapansin ninyo, di ba panay tayo padala ng mga Bible verse? Kasi napaka-urgent po na kailangan natin malaman. Paalala dito, paalala to. Kailangan natin malaman yan. Lalo-lalo sa mga kalusugan natin, mga kapatid. Huwag niyong i-ignore ang kalusugan niyo. Kalusugan natin bawat isa. Binigay ng Diyos sa atin. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin. Sabi ni Kristo. Samantalang araw. So habang may araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Pagpatay ka na, wala ka na magagawa. Yan ang urgent po talaga. Marami kasi nagre-relax, lalo pag araw ng linggo. Nagre-relax sila. Intend na sana ibigay sa Panginoon ang oras, ang pagsamba, pag-awit, pagpuri, pakikinig, ang salita ng Panginoon. Kaya dito po, sabi ng Panginoon, sa 3 to 3.5 years ng Panginoon, finish the urgent task His Heavenly Father sent to earth to accomplish. Buti ang Panginoon, alam niya, no? Malapit siya mamatay. Pero tayo hindi natin alam. Ngayon, magsi-celebrate na naman ang mga Katoliko. Araw to ng ampasan di yata nila, tapos yung, palaspas, ampasan dito na. Hindi, alam ko, nag-aampasan lang sila eh. Ano po? So, hindi nila alam po, ano ibig sabihin, no? Pero very urgent, makita niyo po, yung mga gumagawa kahapon, Sabado pa lang, nagagawa na sila, nagmamadali sila. Gumagawa sila na ibibenta nila. Urgent kasi, kailangan nila magbenta eh. Tignan niyo po. See? Pero tayo, relax lang tayo na po. Hindi natin inaalala. Every Sunday, inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon. Samantalang kaibigan natin sa mga Katoliko, taon-taon lang nila naaalala. So, walang urgency. Binabanggit doon. Sige. So, sabi nga ng Panginoon, niluwalhati kita sa lupa. To point eh, this is the point. This is the urgent call. We need to give glory to God while we are still on this earth. Pagkaganap po ng gawa ng ipinagawa mo sa akin. Lahat tayo, binibigyan ng Diyos ng gawain eh. May pinapagawa ng Diyos sa atin eh. Very urgent talaga eh. Di ba? Napapansin mo na eh. Parang halimbawa sa bahay mo, tumutulo yung bubong. Hindi mo pa binigyan ng pansin. Hindi mo alam, lalaki ng lalaki yan. Kailangan bigyan mo lang agad ng pansin. Ano po? Ito binabanggit. So, ganun din po yan. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ang buhay mo, sabi ko nga ng linggo, do not forget kung paano ka niligtas ng Diyos. Kasi madami sa atin kinakalimutan natin eh. Kung paano ka tinawag, kung paano ka pinatawag, kung paano ka nililig ng Panginoon, nakakalimutan mo na lahat. There is no such urgency. Wala. Sa buhay natin, hindi natin binibigyan ng pansin. Yung mga mahal niya sa buhay na di pa Kristiyano, hindi pa nabautismuhan. Alam niyo ba kung kailan sila mamamatay? Alam niyo ba kung hanggang saan ang buhay nila? Bakit hindi niyo pang tawagin? Turuan niyo na sila. Hindi natin alam ang buhay. Diba? So, paano po yun? Paano mangyayari? Mga kapitbahay ninyo na Kristiyano na hindi na nagsasamba. There is so much urgency na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sabi nga dito, di ba? Dapat we must recognize the time of God. Yung oras ng Diyos. Bigyan mo ng halaga. Lalo-lalo na kung naglilingkod ka sa iglesia. Isang leader ka, lalaki ka, opening prayer ka, preacher ka. Bigyan nyo ng urgency. Dapat nandito tayo lagi. Po, na binabanggit. So, urgency, meron akibat na positive to na excited ka eh. Consider mo po, ano po, sa Luke chapter 2 verse 49, si Kristo, nagmadali. Iniwan na kanyang mga magulang. 12 years old pa lang siya. Na-realize ng mga magulang niya, 3 araw na. Batas na ang anak ko. Yung pala, nandun, naiwan sa sinagoga, natuturo. Jesus Christ recognized the urgency of preaching the word, preaching the kingdom of God. He said, there is time. May panahon, sabi ng Panginoon. Sabi niyo ito, Jesus and the Samaritan woman. So, di siya nag-atubili. Di siya nag-relax. Although nakaupo si Kristo sa tabing balon at nauuho siya, nung kumuha yung babae, bigyan mo ko ng tubig. Sabi ng babae, hindi pwede.
Dahil ikaw ay isang Hudyo, ako ay Samaritana. Hindi pwede. Bigyan mo ako. Binigyan pa rin siya. Pinakita ni Cristo, piniliwanag ni Cristo ang kaligtasan. Yung babae umuwi, dala-dala. Labi niya, namit ko ang isang Mesaya. So, nakita ng Panginoon. Kaya tapos sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nag-usapan. May tao kayo nagdala sa kanya ng pagkain? Tinan niyo po. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Tinan niyo po. Ito yung dapat ipaunawaan natin dati. Tapusin natin ang gawa. May gawang binigay sa atin ng Diyos. At lahat tayo ay, sabi nga ni Pablo, tayo ay kawang manggagawa ni Kristo. We are workmanship of Christ. Lahat ng mga nasa iglesia ngayon. Mapansin ko nga minsan, sa GC namin mga leaders, itong youth camp. Daming sinasabi, pero kulang sa gawa. Kaya naririnig nila ako ngayon, mga leader natin. Ang most ng youth camp, hindi lamang Marikina. National Capital Region Churches of Christ. Pero daming sinasabi, pero wala silang urgency. Ang tao kasi, itong nangyayari sa atin, kung bawa nagpapile ka ng tax, kailan nagpapile ang tao? Kung kailang deadline. Tignan niyo po. Di ba? Kung kailan ka mamatay, saka ka papacheck up. Kung kailan mamatay, saka kailan ng gamot. Tignan niyo po. Hindi pwede yun noon. Dapat habang tayo nilakas pa. Hindi ba ka sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ng pangag-adi? Narito sa inyo yung aking sinasabi. Tanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ng mga bukid na mapuputi na upang anihin. Tignan niyo po. May urgency na Panginoon. Di siya makita kailangan ng ilang buwan. Ganyan tayo minsan. Saka na lang, ganito na lang. Relax tayo. Sila na ngayon, summer na. Unahin ko muna swimming. Wala. Tignan niyo po. May urgency. Di ba pag swimming, urgency? Pagkinin niyo po, madaling araw pa nagising na. Hindi makatulog. Kapag worship. Tignan niyo po. Kunyari, 8:30 tayo. Dating tayo kumisa mga 8:29, 8:29.5. Aba, pabira. Ilang segundo na lang. So, yun nangyayari, ano po? Ayan. Consider natin ang Great Commission. Di ba? Ang Panginoon, go! Go! Sabi niya, go! Sabi niya, pinapatin sa kanya mga apostol ang kahalagahan, ang importansya, ng mga assignment na binigay niya sa ating buong mundo. Puntahan na ninyo. Sabi ng Panginoon. Hindi niya sinabi, may panahon lang kayo. Hindi niya sinabi, pag merong pili nyo lang. Hindi niya sinasabi, sa next year na lang. Wala siya sinabi, next month na lang. Di ba? Dapat, kapatid, linggo-linggo, umaga at hapon. Mahalaga. When the Holy Spirit came upon the apostles with power, they went immediately to the Jerusalem and preached the gospel. Hindi sila naghintay pa ng panahon. Sabi nito, sige, labas na. Dire-diretso na kagad sila, tuloy-tuloy. Yan, mababasa sa buong istorya ng Book of Acts. Nandiyan nakalagay. Yung sinasabi doon. Dapat natin makita na ito ang urgency na example na pinakita sa Biblia upang ating pamarisan. Sa Pentecost, pansinin nyo, sermon ni Pedro. Na po, nakarecord dyan sa verse 14 hanggang verse 36. Bago doon sa may verse 37, nagtanong na yung mga tao, anong gagawin namin? Until verse 38, sabi ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo kayo. Doon na nagsimula. Very urgent. Joel chapter 2, nandiyan nakasulat din po ang propesya, no? Na binabanggit doon. Peter preached Jesus the Christ to Jews. Nandoon po, makita natin yan. No? They were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, anong gagawin namin? Yan, anong gagawin ninyo mga kapatid? Nakita niyo ba ang urgency na kailangan ko iligtas, turuan ang kaibigan ko, ang asawa ko, ang boyfriend ko, girlfriend ko na hindi pa Kristiyano. Mga best friend ninyo, nakita ba ninyo ang urgency? Paano kung sila pumanaw at never sila nakasunod kay Kristo?
ano po mararamdaman ninyo? Tandaan niyo, sabi ng Panginoon, nababala niya, kukunin ko sa iyo ang dugo nito. Kasalanan po natin yan. Baka hindi ka na makatulog, mamatay ang mo sa buhay ng ibang Kristiyano. Iiyak at iiyak ka. Yung alang Kristiyano pumanaw, hindi ka naman panalay. Paano pa yung hindi malalaman mo nasa impyerno siya? Papayag ka ba? Tignan niyo po, papayag ba kayo ng mga niyo sa buhay? May pupunta ng impyerno? Hindi, huwag tayong pumayag po. May panahon, may oras, nandito kaya ang urgency, napakalaga. No? Sa pagtuturo ng panahon ng Book of Acts. Po, yan, record how this urgent need was addressed doon sa Acts chapter 2. Ito rin po si Pablo na nakakulong. Hindi rin siya nagintay ng panahon. No? Andoon, talagang sinabi niya agad, kailangan po ang kaligtasan. No? Ng ating gabi na, Paul and Silas, darasan sila at umaawit. Meron pong laging lindol at tumukat ang lahat ng pintuan ng mga kulungan. Jailer, akala niya nawala, nakatakas, hindi nila naisipan. Si Pablo at Silas, magpapakamatay na sana. Kasi nga, kapag nakatakas ang preso, papatayin din sila. Akala niya nakatakas na, kaya magpapakamatay siya. Sabi ni Pablo, huwag mong bigyan saktan ng sarili mo. At doon, kita natin, napaka-urgent. Anong gawin ko? Naghintay pa ba yung jailer? No. Hindi siya naghintay. Ngayong gabing ito. Tinawag ang ganyan yung kanyang kasambahayan. At doon, sama-sama sila, nabuhat ng kasalanan. Calling on the name of the Lord. Nakita na lang urgency at that time. Yan, the jailer and his household were baptized immediately. Well after midnight. Pansin yung midnight na earthquake. At doon din, ang kaligtasan, ipinakita na napakahalaga. Paano kung natabunan sila ng lupa ng earthquake? Tinan niyo po. Katulad niyo, relax na naman tayo. Wala earthquake. Hindi natin alam, darating ang earthquake. Wala nakakaalam. Relax tayo eh. Diba? Sa paligid ng bahay natin, relax din tayo. Hindi natin pinapansin yung mga hazard to fire. Hindi natin binibigyan ng pansin. Relax tayo eh. Dapat po, tinitingnan natin bawat paligid ng tahanan natin. Ganon din po sa buhay natin. Tinitingnan mo ang bawat paligid ng buhay mo. Hindi mo alam yan. Ano mangyayari. So kung titignan natin mga kapatid, record the account began with Cornelius. Cornelius din. Po, si Cornelius, isa po itong kapitan na panahon sa sundalo ng araw. Darasal siya, nakita po niya siyang ng oras. Alas 3 ng hapon sa atin. No? Tapos siya instruction ng anghel. Hindi siya nagpatagal. Papuntay mo si Pedro dito, papuntay mo agad. At doon si Pedro nagtulong agad. Nagsugong agad siya doon. Hindi siya naghintay pa ng ilang oras. Pagkat dito makita natin, Cornelius did not allow the fact it was already late in the day. Delay him in immediate descending servant to Simon Peter. Pinapunta agad niya. 30 and 40 miles, layo. Pero at that time, Cornelius po, naghahanda na. Ako dating ni Pedro. Dahil dito niya marinig ang kaligtasan na ituturo ni Pedro. Kaya si Cornelius and his household ay nabautismuhan po. Nakita nila ang urgency of the situation. Titignan natin, napakahalaga. So, titignan natin, our salvation is the most urgent matter. Hindi po nangangamalugan na bautismo na tayo lahat dito. Akala natin ligtas na tayo. We need to strive, magsikap. Kailangan po natin, sabi nga naman, to do good works para makita ng mga tao ang urgency. Nung makita natin ang mga pangangailangan ng ibang tao, lalo-lalo ng kanilang kaligtasan. A sense of urgency must be maintained by the children of God. And who are the children of God? Those in the body of Christ. Tayong mga Kristiyano. No? We have obeyed the gospel. Sa portion na ito, makita natin, no? Let us consider some passages na bagong tipan. Ito po, makita natin dito. Romans chapter 13. Ang basahin natin. At ito, yaman ay kilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkatulog. Ito na yung panahon na gumising kayo. Gumising tayo sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una.
Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Sabi nga nung apo ko sa akin kagabi, Daddy, Papa Danny, the moon was there before. Sabi niya, yung crescent. Now we see half moon. When will be the new moon? When will be the full moon? Sabi sa akin, Idasya. Sabi ko, malapit na. Sabi ko, look at your calendar. Do you have calendar? Yes. Ewan ko kung totoo siya sa kanya, may calendar. Kasi doon nandun yung mga buwan. Diba may calendar gano'n ng araw? Diba may malalaman mo kung kailan full moon. Meron pa bang gano'n ngayon? O meron pa. O yung mga dagan sa bakery, diba? O, sa bakery naman po anong araw yan eh. Yan. Ang gabi ay toong malalim at ang araw ay malapit na, kapatid. Ano? Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman. Ayan. No? At ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinin gaya ng sa araw. Ano ibig sabihin ng mahinin? Ibig sabihin po nito yung malinis. Hindi yung lakad ng mahinin. Hindi po ganoon. Yung pagiging mahinin natin, magiging mahinahon ang sinasabi. Huwag sa katakawan at paglalasin. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. Ang ibig sabihin nito, huwag sa kabutuhan. Yan niyo po. Sapagkat di natin alam ang oras. Salvation is nearer than we first believe. So for that reason, we need to ising. Tanggalin ang lahat ng dumi ng kadiliman. Lumakad ka ng maayos. Yun po ang ibig sabihin ng paglakad ng mahigit. Lumakad ka na si Kristo ay nasa buhay mo. As if last day mo na sa mundong ito. Tandaan po natin ang mga kapatid. Yun po. Ito, tignan natin. Paul would also understand what it means if we are not engaging in the holy and righteous conduct described in this verse. Our condemnation. Nalalapit na rin pong parusa. Sa mga tuwid, kailangan natin magsisi at iwasan ang parusang ito. We need to appreciate the urgency of remaining faithful to God. Kailangan po mga kapatid, maging tapat tayo lagi. 1 Thessalonians chapter 5. Dato po tungkol sa mga panahonan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid. Hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Kapagkat kayo rin ang mga lubot na nagkakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babae ng dadalang tao. At sila hindi nangangatatanan sa anumang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw, kapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, hindi ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. Sabi niya, sapagkat ang nakatutulog ay nakatutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Datapwat palibasay mga anak tayo ng araw, mga pigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Kapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man, ay mga buhay tayo kasama niya. Ang ibig po ng gising o tulog, buhay man o patay, kasama natin ang Panginoon. Bakit may nananakawan na bahay? Hindi kasi naghahanda. Hindi pinapansin. Hindi kine-check bago matulog ang mga pintuan. Kung baka bukas o ano naman. Mga bintana, hindi sinisecure. Kaya nananakawan. Pero din po tayo. Hindi natin sinisecure. Baka manakawan tayo ng kaluluwa. Sayang. Mag-secure po natin, bigyan natin ng kahalagahan, ang urgency ng ating pong kaluluwa. Kaya po, sabi niya, those unprepared will experience the wrath of God. Galit ng Diyos.
and eternal destruction from the presence of the Lord. Kaya mga kapatid, tingnan natin, kailangan natin maintain ang constant state and readiness for the Lord's return. Demonstrate natin, it is a matter of the utmost urgency. Maganda po tayo lagi mga kapatid. Ano po? Hebrews chapter 9, it's appointed for man to die once after this judgment. Lahat tayo mamamatay. Sino ang di mamamatay dito? Lahat tayo. Pero ayaw pa natin mangyari. Gusto natin umaba ang buhay natin. Kung gusto mong umaba ang buhay mo, bigyan mo ng kahalagahan, urgency, ang pagpapanatili ng kaligtasan mo. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Pahabain ko ang buhay mo, sabi ng Diyos. Kung binibigyan natin ng halaga ang kanyang salita sa buhay. Tandaan nyo, pangako ng Diyos siya. Pahabain niya ang buhay mo sa pamamagitan ng kanyang salita. If we continue to give urgency for the Word of God, yan po, bibigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Pagpapaalala, wisdom, na hindi natin mapapansin ang ating mga pagkukulang. Mapapansin natin ang ating mga pagkukulang sa Panginoon. At yung magkalakip niyang gumagawa ay pinamanitin namin sa inyo. Huwag inyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Tingnan niyo po, huwag niyo pong bigyan ng walang kabuluhan ang kaligtasan niyo. May kaligtasan na tayo eh. Pahalagahan na natin. Huwag niyo sabihin na wala itong kabuluhan mo. Pahalagahan na. Sabi niya, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon. At ngayon, napakahalaga. Ngayon na tayo magbago. Ngayon na tayo magsikap. Ngayon na, dapat natin, the most urgent matter. Sadly, not all who hear the gospel will appreciate the urgency of the message. Totoo naman po yan. Aking experience yan sa labas. Parang hindi na binibigyan ng kahalagahan ang importansya ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Ang bahay-bahay namin, parang baliwala. Governor Felix, King Agrippa, wala sa kanilang halaga, kaya pinagwalang bahala nila. Saka na lang ako susunod. Pag may oras na, sabi ng dalawang yan. Tignan niyo po, ganun din po nangyayari sa atin. Brother Dan, saka na lang po ako magsasamba, babawi po ako. Yan ang word of the day, di ba? Babawi po ako. Sabi ko nga, saan ka babawi? Iniligado ka niya, makabawian ka ng buhay ng Diyos. Tingnan niyo po, pag sinabi mo naman sa kanila, magtatampo yan, masasaktan sila. So, napakahirap ano po. Pero kaya natin ginagawa po yun. Urgency kasi talaga. Kailangan po yun. Sabi ng isang tayo, Brother Danny, pag namatay ako, hindi pa ako nabautismo, saan ako pupunta? Sa impyerno. Sabi ko agad, impyerno. Huwag ka naman, Brother Danny. Yan ang totoo, huwag kang magagalit sa akin ha. Yan ang katotohanan. Kasi kung minsan nagsabi ako na impyerno, gagalit ka agad ko, pero yan ang totoo. Kaya nga tinuturo ko siya ang Biblia. Yan talaga ang totohanan, nakalagay naman sa Bible yan eh. Hindi naman sinungaling ang Diyos. Diba? Yan ang nakalagay eh. Ilatapong kita, sabi ng Panginoon eh. Diba? Kaya dito makita natin, no? Kaya maobserba natin si Felix, sabi ni Felix dito, no, Paul to then became afraid. Then he sent Paul away. Saka na lang, kung may panahon na ako, sabi niya kay Felix, sabi ni Felix kay Pablo. Yan po mga record, nakalagay sa Biblia po yan. Tignan natin. So ilan pa kaya katulad ni Felix ngayon na na-fail nila appreciate on the urgency of the matter. Ang kailangan pa sa panahon na lang, saka na lang, yung mga nangyayari natin. Ito po, ang delikado. May nararamdaman ka ng sakit, kapatid. Saka ka na lang pa-check up. Huwag pong gano'n. Kahit wala ka nararamdaman, kung nakita mo na may kunting bagay na kumigilot sa katawan mo, pa-check up ka na kagad. Kasi isang sign yan. Kapag ang isang bata nilagnat, huwag niyo po sabihin lagnat laki. Wala pong lagnat laki. Kung nilagnat ang bata, pa-check up niyo agad. Mabuti na sigurado kung siya mauli ka. Kita niyo po ito sa estudyante namin ng araw. Nilagnat ng lagnat. Binaliwala 3 araw lagnat. Pa-check up. Pinabalik. Minutes daw. Nilagnat ulit. Pinabalik. Pagbalik, patay yung bata. Magli 5 taon daw.
Ganyan po. Dalawa lang anak nila. Yung lalaki ng isa namatay. Yung pagdalaga may graduate na ng grade 10. Pero yung bata na bunso, pinaliwala. Sabihin natin pinaliwala, hindi po pinaliwala. Hindi binigyan ng urgency. So, yun po, ang point. Hindi natin binabaliwala, di ba? Pero hindi natin binibigyan ng urgency. Kailangan po yun. Malaman natin. No? Na binabanggit. So, yun po ang sinasabi natin dito. Mga batid sa umaga ito. Sabi niya, but the case with Felix for defense before Festus and King Agrippa also took the form of gospel sermon. Lahat sila. Ayaw nila. You almost persuade me to become Christian. Muntik na ako Kristiyano. Alala ko na naman ni Doktor. Brother Danny, pwede ba ako pabaptize? Pwede po. Pero sa Katoliko pa rin ako mag-stay. Ay, hindi po pwede. Hindi siya nagpabaptize. Yan niyo po. Yan ang mga delikado. Ano po? Kaya dapat po mga kapatid, kailangan natin po, no? Kailangan natin i-persuade, pero dapat po hindi yung almost persuaded. No? How many in the world today are almost persuaded? Dami. Almost will not get the job done. Those who are almost persuaded fail to appreciate. Salvation is a most urgent matter. Kaya pagkatapos po, no, ang sermon natin today, pinagpaalala sa atin ng very simply and fundamental spiritual truth. Our salvation is the most urgent matter. Therefore, we need to treat it as such. We will face no matter in this lifetime of greater importance and greater urgency than our eternal salvation. Tanong, binibigyan ba natin ang ating kaligtasan ng pagpapahalaga? Tayo po natin manalangin. Walang ilang Diyos, salamat po. Muli mo pinaalala sa amin ang urgency ng aming kaligtasan. Tunay Ama, tulungan mo kami na lagi bigyan ng panahon, pagpapahalaga. Ang kaligtasan binigay mo sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na huwag namin hayaang mga tulog kami sa kadiliman, kundi manatili kami gising, Panginoon, sa liwanag. Salamat po. Hindi, Panginoon, buksan mo ang mga puso ng bawat sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-appreciate ang kaligtasan ito at magkaroon kami ng urgent sa aming buhay. Na ito po ay bigyan ng kapal, pagpapahalaga at pag-share namin sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po muli, Ama. Ito po dalangin namin. Salamat sa pangalan ni Jesus.